Dali-daling tumakbo si Kang Hyan patungo kay Rice Cake sa galit nang may magbalita na ang nanalo sa relay race ay ang Yongpyeong Village, at ang ikalawang pwesto ay napunta sa Duru Village. Nang marinig ito, ang pinuno ng nayon ay nanginig sa tuwa habang si Do-hyun ay bumagsak sa kawalan ng pag-asa. Ang huling nanalo sa Growth Liveliness Sports Day ay idineklarang Team Pink, at ang MVP title ay napunta sa Yongpyeong Village. Samantala, tinatangkang hulihin ni Kang Hyan ang mapaglarong si Rice Cake at Toray. Ang eksena ay lumipat kay Kang Hyan na nagbibisikleta pa uwi. Nag-iisip na bagamat maaaring nanalo sila sa Sports Day, kung hindi nahulog ang estudyanteng iyon, maaaring iba ang resulta. Tinukoy niya si Rice Cake na humihingi ng kumpirmasyon at tahimik itong tumango. Pareho silang nagkunwaring walang malay. Naalala ni Kang Hyan na gusto niyang humingi ng tawad sa kanya noong araw na iyon, ngunit nawala ito habang binabati siya ng mga tao. Nagtataka siya kung okay lang ba ito. Nang lumingon siya ng kanyang ulo sa gilid, napansin niya si Do-hyun na nakaupong mag-isa. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito doon. Lumapit si Kang Hyan at tinanong kung siya si Do-hyun. Ipinaliwanag ni Kang Hyan na isa siya sa mga tumakbo noong araw na iyon, at nadapa si Do-hyun dahil sa kanyang aso. Tinanong niya kung nasaktan ito, na itinanggi ni Do-hyun, sinasabing kasalanan niya iyon at nagkaroon lamang siya ng paylay sa bukong-bukong na gumaling na. Napaigtad si Kang Hyan nang mapagkanto niyang nasaktan talaga si Do-hyun. Napansin ni Rice Cake ang mood ni Kang at para hindi ito magalit at makaligtaan ang hapunan, lumundag ito pababa at lumapit kay Do-hyun, magiliw na tinapik ang tuhod nito. Natuwa si Do-hyun. Humingi ng tawad si Kang Hyan, inamin na naging pabaya siya bilang may-ari ni Rice Cake. Muling tiniyak ni Do-hyun na okay lang, at biglang nagtanong kung siya si Chef Lee Kang Hyan. Nagulat ito at tinanong kung kilala siya nito. Tumango si Do-hyun, ipinaliwanag na dati silang nanunood ng Today's Best Chef sa Village Community Center. Naalala niya itong bumalik para sa isang espesyal na episode. Napaungol si Kang Hyan sa kahihiyan. Napagtantong nakita ni Do-hyun ang mga video na pinakagusto niyang burahin. Gayunpaman, kumanga si Do-hyun, nagkomento na nakipagkumpetensya siya sa isang taong napakasikat. Mas lalong nahihiya si Kang Hyan, kaya binago niya ang usapan, sinasabing sa personal niyang palagay, si Do-hyun ang kahanga-hanga. Naalala niyang nakita itong tumakbo noong Sports Day at binanggit kung gaano ito kabilis. Pagkatapos ay tinanong niya kung regular na sumasali si Do-hyun sa sports. Kinumpirma ni Do-hyun na bahagi siya ng track and field team ng paaralan. Tuwang-tuwa si Kang Hyan, sinasabing kaya pala. Hindi nakapagtataka kung bakit napakabilis nito. Nagpasalamat si Do-hyun ngunit nag-alinlangan bago aminin na hindi siya sigurado kung dapat pa ba siyang magpatuloy sa track and field. Nalilito, tinanong ni Kang Hyan kung may iba pa ba siyang gustong gawin. Umiling si Do-hyun at ipinaliwanag na nagkaroon siya ng malubhang pinsala noong nakaraang taon. Bagamat ganap na siyang gumaling dahil sa rehab, hindi na siya kasing bilis ng dati. Idinagdag niya na mahal niya ang pagtakbo, ngunit nakakabigo kapag hindi gumagalaw ang kanyang katawan sa paraang gusto niya. Ang mga inaasahan at presyon mula sa iba ay naging pabigat, kaya pinag-iisipan niyang huminto sa track and field. Sinabi niya na ang mabuhay sa mundong ito sa pamamagitan lamang ng paggawa ng gusto ng isa ay hindi madali. Bago pa makasagot si Kang Hyan, sinabi ni Do-hyun na hindi siya susuko. Kumulo ang tiyan ni Do-hyun. Nahihiya, humingi ng tawad si Do-hyun, sinasabing oras na ng pananghalian. At labis na siyang nakaabala sa oras ni Kang Hyan. Muli niyang tiniyak na okay lang siya at hiniling kay Kang Hyan na huwag mag-alala. Nagpasalamat si Kang Hyan at pagkatapos ay ngumiti, iminungkahing dahil pinagtagpo sila ng tadhana ngayon, bakit hindi siya sumabay sa kanya para mananghalian sa kanyang restaurant. Lumipat ang eksena sa restaurant ni Kang Hyan kung saan si Do-hyun, na nakaupo na, ay kinakabahan. Nagtataka siya kung okay lang ba talaga natanggapin niya ang libreng pagkain. Maya-maya, isang kaakit-akit na bango ang humalimuyak sa kanya, na nagpakulo palalo sa kanyang tiyan. Nabighani siya sa masarap na amoy nang pumasok si Kang Hyan, humihingi ng tawad sa pagkaantala. Pagkatapos ay tinanong niya si Do-hyun kung gusto nito ang karne. Masigasig na kinumpirma ni Do-hyun na gusto niya ito. Nakahinga ng maluwag si Kang Hyan, sinasabing naisip na niya iyon, dahil isa siyang atleta. Pagkatapos ay inilapag niya ang isang mangkok sa harap nito,
Sinasabing gumawa siya ng Jayak Rice Bowl. Nanlaki ang mga mata ni Do-hyun nang sambitin niyang gusto niya ang Jayak Rice Bowls. Samantala, sina Toray at Rice Cake ay nagtatangkang sumingit ng kagat sa kusina, sa kabila ng babala ni Kang Hayan na dapat silang magpigil sa pagkain sa susunod na 2 pagkain. Nagpapasalamat siya at samubo siya ng 1 kutsara. Habang kumakagat si Do-hyun, agad siyang nabighani. Namamangha siya na hindi pa siya nakakatikim ng ganito kasarap na jayak. Perpekto ang anghang at lasa, napakalambot ng karne, at pakiramdam niya ay makakakain siya ng ilang mangkok nito na may kanin. Nagbiro pa siya na kaya niyang kainin ang pagkain ito habang buhay. Nagtataka si Kang Hayan kung gustong-gusto nga ba ito ni Do-hyun. Tumawa si Kang Hayan at sinabing mas masarap ang Jayak Rice Bowls pagkatapos ng ensayo. Pagkatapos ay tinanong niya kung may restaurant malapit sa paaralan ni Do-hyun. Tumanggo si Do-hyun, ipinaliwanag na ang mga magulang ng kaibigan niya ang may-ari ng isang restaurant at isa siyang VVIP regular doon. Naalala niya kung paano nila pinag-uusapan ang ensayo noong araw na iyon habang kumakain ng isang mangkok ng jayak, at lahat ng kanyang stress at pagod ay mawawala. Gayunpaman, hindi na siya nakabalik doon mula nang masaktan siya. Nakikinig si Kang Hayan, at pagkatapos ay biglang inamin na halos sumuko na rin siya sa pagluluto. Nagulat si Do-hyun at tinanong kung bakit siya napakagaling. Ibinunyag ni Kang Hayan na nagdusa siya sa isang kondisyon na nakamamatay para sa isang chef. Bagamat akala niya ay makakayanan niya ang lahat, hindi sumang-ayon ang kanyang katawan. Bukod sa hindi niya maabot ang kanyang mga layunin, natatakot siyang bigyan ng mga nakapaligid sa kanya. May panahon na gusto niyang tumakas, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay natanto niyang mahal niya ang pagluluto. Salamat sa paghihikayat ng mga nakapaligid sa kanya, unti-unti niyang nabawi ang kanyang tapang at nagsimulang muli sa lugar na ito. Kinikilala niya na hindi naging madali ang kanyang paglalakbay, ngunit kung mahal pa rin ni Do-hyun ang pagtakbo, marahil ay dapat niya itong subukang muli. Tumagos sa puso ni Do-hyun ang kanyang mga salita. Marahang pinaalalahanan siya ni Kang Hayan na ang pagtakbo palayo sa mga problema ay magpapabalik lamang sa mga ito sa kalaunan. Pagkatapos kumain, nagpaalam at umalis si Do-hyun. Habang pinapanood itong umalis, nag-iisip si Kang Hayan kung naging masyado ba siyang mausisa, ngunit naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan ni Do-hyun. Marahil ay ganoon din ang naramdaman ni Amelia, sa huli, nasa kanya ang huling desisyon, at umaasa si Kang Hayan na magiging maayos ang lahat. Nang makita siyang nagmamalasakit sa isang hindi kilalang bata, humingi ng pansin sina Rice Cake at Toray. Pagkatapos ay binalingan niya sina Rice Cake at Toray, punanggakuan silang pagkain dahil pinasaya nila siya, at mapaglarong tinawag silang tunay na foodies. Lumipat ang eksena sa sumunod na umaga habang naghahanda si Do-hyun. Napansin siya ng kanyang lola at tinanong kung saan siya pupunta. Sumagot lamang siya na pupunta siya para sa isang madaling takbo. Tinaasan siya nito ng kilay, pinaaalalahanan siyang sinabi niyang magpapahinga muna siya sa ensayo dahil masyado itong mahirap. Ngumiti si Do-hyun at sumagot na gusto lang niyang tumakbo bago umalis. Lumipat ang eksena sa ibang mundo, sa Beastman Camp kung saan naglalaro si Tori ng isang halaman. Nagtataka siya at sinimulang iwagayway ang bulaklak na damo. Nanatiling nakabantay si Mona dahil sa kanyang pananaw ay tila gumagalaw mag-isa ang dahon. Habang papalapit siya para siyasatin, nahulog ang kanyang anino kay Tori. Natakot si Tori at tumakbo palayo na umiiyak. Samantala, tinawag ng isang babaeng beastman si Kang Hayan, tinatanong kung maaari niyang tingnan ang isang bagay. Kinumpirma niya, binabanggit na ilang linggo na siyang naruroon. Pagkatapos ng Sports Day event, nagsimula na ang kalakalan sa pagitan ng mga tao at mga beastman. Inutusan ni Kang Hayan ang babaeng beastman na paghiwalayin ang pinaghalong prutas sa bag at itapon ang anumang may sira. Dahil sa pagkuha ng papel ng pangangasiwa sa kalakalan, naalala niya na napansin niya noong Sports Day na mas lumakas siya. Nagtataka siya kung nangyari ang pagbabagong ito pagkatapos niyang makilala ang mga magulang ni Rice Cake. Nag-iisip pa, isinasaalang-alang niya ang posibilidad na ito ay konektado sa token of trust na binanggit ni Amelia. Lumapit ang isang lalaking beastman, nag-aalok na buhatin ang mga bag kung masyado itong mabigat. Dahil dito, pinag-iisipan ni Kang Hayan kung imahinasyon lamang ba ang paglakas niya, isinasaalang-alang ang malaking bilang ng mga bag na walang kahirap-hirap na kayang dalhin ng lalaking beastman.
Habang sumusulyap siya sa nayon, nagkomento siya sa nabawasang bilang ng mga taong naruroon kumpara noong nakaraang beses. Kinumpirma ni Cassandra, ang pinuno ng nayon, na mas kakaunti nga ang mga tao at ipinaliwanag na napigilan nila ang mga rebelde. Nagpahayag ng pagkalito si Kang Hayan tungkol sa mga rebelde, tinatanong kung gaano kaseryoso ang paksa. Pinaalalahanan siya ni Cassandra sa mandirigmang si Temo, na sinasabing siya ang kanilang pinuno. Naaalala ang kanilang pagkikita, naalala ni Kang Hayan si Temo bilang isang nakakatakot na lalaking beastman. Ipinaliwanag ni Cassandra na tinalo rin nila ang iba pang mga tribo na nakipag-alyansa kay Temo. Nakikipaglaro siya kay Mona habang nakikipag-usap kay Kang Hayan. Patuloy niya, gayunpaman, may natitira pang isang maliit na problema. Tumakas si Temo. Pinapayuhan niya si Kang Hayan na manatiling maingat dahil si Temo, sa kanyang desperasyon, ay maaaring hindi na magbigay halaga sa mga panunumpa o karangalan. Sa kabila nito, binaliwala niya ang pag-aalala, na binabanggit na hindi papayagan ng mga bodyguard ni Kang Hayan na may mangyari sa kanya. Nang marinig ito, si Rice Cake ay nagbigay lamang ng isang mapang uyam na tahol, at si Tori ay tumayo na parang isang matapang na bayani. Binanggit ni Cassandra na mitigang hinahanap ni Noah si Temo, kaya malamang na matatagpuan siya. Sumagot si Kang Hayan na dapat pa rin silang mag-ingat habang nagkakamping sa gabi, na nagtulak kay Cassandra na tanungin ang kanyang pag-aalala dahil balak nilang magdamagang mag-inuman. Sa gabi, masaya siyang niyakap si Kang Hayan, na nagpapahayag ng kanyang kagalakan nang marinig niyang bibisitahin nito ang mga tao kinabukasan. Na sinasabing sayang naman kung puro trabaho lang ang gagawin niya. Dahil sa pagod, nagatubili si Kang Hayan. Batid na ang magdamagang pag-inom ay magpapahirap sa kanya kinabukasan. Binaliwala ni Cassandra ang kanyang pag-aalala. Ipinaalala sa kanya na natanggap na niya ang puso ng lobo at dapat nang tumigil sa pagpapanggap na mahina. Nagsasayawan sa tuwa ang mga tribo. Naguguluhan si Kang Hayan sa termino, kaya nilinaw ni Cassandra na ito ay tumutukoy sa basbas na natanggap niya mula sa pinuno ng pangkat ng banal na puting lobo. Nagulat, tinanong ni Kang Hayan kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang pakikipagkita sa mga magulang ni Rice Cake. Sinabi ni Cassandra na walang sinuman sa kagubatan ang hindi nakakaalam sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ipinaliwanag pa niya na tila natanggap niya ang basbas nang hindi nauunawaan ang kahalagahan nito. Inamin ni Kang Hayan na noon lamang niya napagtanto, may nagbago nang mapansin niya ang biglaang paglakas ng kanyang lakas. Ipinaliwanag ni Cassandra na ang puso ng lobo ay hindi lamang nagpapalakas ng pisikal na lakas. Ang tunay na benepisyo ay nasa ibang lugar. Nagpasya siyang ipakita, at biglang pinakawala ng kanyang aura, na naging dahilan upang ang mga taong hayop sa malapit ay maging tensyonado at pawisan sa takot. Pagkatapos ay tinanong ni Cassandra si Kang Hayan kung ano ang kanyang anyo sa kanya sa sandaling ito. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot siya na mukha siyang medyo masama ang loob at nagtataka kung gutom siya. Pinagtawanan ito, humingi ng paumanhin si Cassandra sa lahat dahil sa kanyang panggugulat. Tinitiyak sa kanila na maaari silang magpatuloy sa kanilang kasiyahan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang basbas ay nagbibigay ng katapangan, na ginagawang matapang ang tumatanggap nito. Bagamat maaaring mukhang isang maliit na kalamangan, binigyang diin niya na mas maraming pagkakataon sa buhay ang nangangailangan ng katapangan kaysa sa inaakala ng iba. Bagamat hindi siya isang mandirigma tulad nila, may kutob siya na mas malalaking bagay pa ang kanyang magagawa sa hinaharap. Samantala, dumating si Rice Cake na may namamagaang mga pisngi, na nagtulak kay Kang Hayan na tanungin kung saan siya nagpunta at kung nagpakabusog siya. Sa sandaling iyon, dumating si Haman. Kasama ang 2 pang taong beastman, na binabanggit na humingi sila ng tulong kay Rice Cake, ipinahayag ni Cassandra na dumating na ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Tuwang-tuwang ibinalita ni Haman sa karamihan na oras na ng hapunan. Ipinaliwanag ni Cassandra na ang 3 iyon ang naghahanda ng pagkain para sa buong nayon, na ikinagulat ni Kang Hayan. Tinanong niya kung silang 3 lamang ang humahawak sa gawain at kung nakakayanan nila ito. Kinumpirma ni Cassandra na kusang loob nilang ginagawa ito. Hindi niya kailanman binalak na paglutuin sila, ngunit natagpuan nila ang kagalakan dito, salamat sa isang espesyal na tao. Habang inihahain ni Haman ang isang ulam, sinabi ni Cassandra na mukhang masarap ito gaya ng dati. Pinagmamasdan ni Kang Hayan ang pagkain, iniisip kung pinakuluan niya ang karne,
na binabanggit na hindi niya kailanman itinuro sa kanya ang teknik na iyon. Ibinunyag ni Haman na hindi ito isang ulam na ipinag-utos niyang gawin nila, ngunit isa itong binuo niya mismo, gamit ang isang teknik na itinuro niya sa kanila. Maraming gabi ang ginugol sa pag-eeksperimento ng iba't ibang lasa, na madalas nasusunog ang kanyang mga pagtatangka, ngunit nakapagtataka, ang karne at gulay ay lumabas na maayos ang timpla at masarap. Sa paghahangad na ibahagi ang kanyang likha sa lahat, sabi ni Haman, patuloy niyang pinino ang ulam, at humingi pa ng feedback mula sa banal na lobo ng ilang beses. Nagmakaawa pa siyang tikman ni Rice Cake ang kanyang luto. Sinuri ni Kang Hayan ang ulam na natagpo ang katulad ito ng jjimdak ngunit napansing hindi toyo ang base nito, sa halip ay mayroon itong matamis at maasim na lasa. Ang karne ay maayos ang timpla at malambot, na nagtulak sa kanya na mapagtanto na nalampasan na ni Haman ang kanyang mga itinuro at nagkaroon ng sarili niyang mga pagpapabuti. Pinuri ang kanyang mga pagsisikap, kinilala niya na ang ulam ay tunay na kahanga-hanga, na nagpangiti ng malaki kay Haman sa kaligayahan. Nagpahayag siya ng pasasalamat, na sinasabing lahat ito ay dahil sa kanya. Kung wala ang kanyang patnubay, hindi niya kailanman matutuklasan ang kagalakan ng pagluluto o ang excitement ng paglikha ng mga pagkain para sa iba na matikman. Nakangiting sinabi ni Kang Hayan sa kanyang mga salita na ang marinig ito ay nag-uudyok sa kanya na mas marami pa siyang dapat turuan sa hinaharap. Napahiya ngunit natuwa, pinasalamatan siya ni Haman sa lahat ng kanyang itinuro sa kanya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na agad nilang pagbutihin ang ulam. Ipinaliwanag niya na bagamat maayos ang pagkahanda ng karne, kulang naman ang mga gulay. Binigyang diin niya na ang tamang oras ng paglalagay ng mga gulay ay mas mahalaga kaysa sa sarsa. Ang labis na maagang paglalagay nito ay nagiging sanhi ng labis na pagsipsip ng sarsa, na nawawala ang kanilang tekstura. Matiyag ang nakinig si Haman, na naunawaan ang paliwanag. Habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Kang Hayan na umaga na pala, at ang teoretikal na aspeto pa lamang ang kanilang natatalakay. Sinabi ni Cassandra na talagang mahusay ang layunin ng puso ng lobo. Lumuhad si Haman at tinawag siyang master sa pagluluto. Nagmumuni-muni si Kang Hayan sa kanilang talakayan, na sinasabing dapat pag-isipan ni Haman ang lahat ng kanyang sinabi hanggang sa muli silang magkita. Bahagyang natakot, tumanggo si Haman bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay pabirong sinabi ni Cassandra na nagiging medyo nakakatakot siya pagdating sa pagluluto bago siya magpaalam at humiling na mag-ingat siya. Habang umaalis si Kang Hayan, napagtanto niya na hindi niya nakita si Noah kamakailan, at naalala niyang narinig na hinahabol nito ang natitirang mga rebelde. Kinilala niya na tiyak na nakakapagod ito. Umungol si Rice Gate, nakakaramdam ng kakaiba. Naguguluhan si Kang Hayan, tinanong kung ano ang mali, ngunit nasaksihan niya si Temo na tumatakbo patungo sa kanya, na tila tumatakas sa isang tao, na lubos niyang ikinagulat.